King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1109. True God. Whoosh. Whoosh. Hindi mabilang na manipis na sinag ng gininto ang puting liwanag ang lumitaw mula sa mar-angle na gininto ang puting palasyo at naglakbay sa buong ulo ng God Corpse. Sa susunod na sandali, ang mga eksperto na naghahanap ng kapalaran sa loob ng mga istruktura at ang mga eksperto na nasa landas pa rin ng liwanag ay ipinadala sa labas ng ulo ng God Corpse. Anong nangyari? Ang Sacred King Samsara ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Kakapasok lang niya sa isang silver white hall at kukuha na sana ng treasure nang bigla siyang i-teleport palabas. Napaka-unfair nito. Nilampasan ko lang ang landas ng liwanag. Galit na sabi ng isang tao sa huling yugto ng Sacred Lord. Sa loob ng mga guho ng kristal, ang mga tao at hindi tao na mga Sacred Lord na malapit ay lumundag lahat patungo kay Zhao Feng at sinubukang nakawin ang patak ng God Blood. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Dahil lahat ng mga taong ito ay nagpasya na maging kanyang mga kaaway, maaari niyang pigilan sila sa pamamagitan lamang ng Cloud Silkworm Saint Butterfly at Sacred Lord Myriad Forms. Maaaring direktang talunin ni Zhao Feng ang ilang maagang yugto ng Sacred Lord sa isang malawak na pag-atake ng kaluluwa. Mukhang marami pang eksperto ang lumitaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Naramdaman ng kanyang God Spiritual ay ang ilang taong papalapit. Lahat sila ay mga Sacred King, at isa sa kanila ay isang pamilyar na tao. Masama ito. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Halos lahat ng mga ekspertong ito ay sabay-sabay na lumitaw dito, at sa wakas ay napagtanto ni Zhao Feng na isang napakalaking panganib ang malapit ng bumaba. Munting pas ang magnanakaw, tumabi ka. Umungol si Zhao Feng. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang napakanipis na patong ng kristal sa ibabaw ng patak ng God Blood. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kanang hintuturo sa maliit na butas at ipinalibot ang kanyang kapangyarihan, sinusubukang makuha ang patak ng God Blood ng direkta. Kasabay nito, pinaikli ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang Ice Water Bloodline at ang Ice Imperial Spear sa kanyang kanang kamay. Halika! Kinailangan ni Zhao Feng na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan kahit nasa ganoong kalayuan. Weng! Whoosh! Ilang hibla ng purple and gold na dugo ang umagos sa hintuturo ni Zhao Feng. Pakiramdam ni Zhao Feng ay malapit nang sumabog ang kanyang hintuturo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malakas na pag-agos ng enerhiya na ito ay umabot sa kanyang palad at braso. Ice Imperial Spear Seal. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear para i-seal ang mga ugat at laman sa loob ng kanyang hintuturo. Ang magulong bloodline na kapangyarihan sa loob ng kanyang hintuturo ay nagsimulang kumalma, at si Zhao Feng ay nagsimulang muling sumipsip ng kapangyarihan ng God Blood. Ay papaikot muli ni Zhao Feng ang kanyang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear para i-seal ito sa tuwing sinisipsip niya ang 10% ng God Blood mula sa kristal. Ang plano ni Zhao Feng ay sipsipin muna ang lahat ng kapangyarihan ng God Blood at pagkatapos ay i-seal ang kanyang daliri sa yelo. Mabilis. Sinisipsip ni Zhao Feng ang kapangyarihan mula sa patak ng God Blood na iyon. Halos 10 Sacred Lords ang dumating sa harap ni Zhao Feng. Meow! Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang itim na talam at naging isang bahid ng kulay pilak na kulay abo na liwanag nang mawala ito sa hangin. Sa susunod na sandali, sa gitna ng grupo ng mga Sacred Lords. Shua! Isang bahid ng madilim na pilak na liwanag ang sumilay sa kalawakan, at nagkaroon din ng madilim na kislap. Arg! Ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng isang early stage na Sacred Lord ay agad na hiniwa, at ang kanyang kaluluwa ay sinaksak din. Bam! Plop! Nagulat ang ibang mga Sacred Lord nang makita nila ang isang Sacred Lord na biglang bumagsak sa lupa, ngunit huli na ang lahat. Isa pang maitim na pilak na bahid ang dumaan sa grupo, at isa pang sagradong Panginoon ang tahimik na nahulog. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumalik sa tabi ni Zhao Feng at tumingin sa iba pang mga Sacred Lords ng may pagyayabang. Zhao Feng, lahat ng naririto ay mapuputol. Huwag mong isipin na kunin ang God Blood na iyon para sa iyong sarili. Dalawang kalapit na tao na Sacred Kings ang sumugod. Ang isa sa kanila ay ang Sacred King Greenlight. Ang dalawang ito ay nagsisikap na makahanap ng kapalaran sa ulo ng God Corpse, ngunit sila ay na-teleport palabas ng walang dahilan. Maaaring isipin ng isa kung gaano sila galit. Gayunpaman, pagdating dito, natagpuan nila ang isang patak ng God Blood.
Tiyak na hindi nila bibitawan ang ganoong pagkakataon, ngunit sinisira ni Zhao Fang ang sandali. Ang kanyang kanang hintuturo ay naging purple and gold at nagbigay ng nakamamanghang aura ng bloodline. Natakpan ng manipis na yelo ang ibabaw ng daliri niya. Lumitaw ang mga bitek sa yelo, ngunit agad itong nakabawi. Munting magnanakaw na pusa, tara na. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kaliwang kamay, si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglaho kasabay ng isang kidlat ng pilak. Kalokohan, inalis niya ang God Blood. Ang Sacred King Green Light ay umungal sa galit. Masyado siyang malayo kay Zhao Fang at hindi niya napigilan si Zhao Fang na gamitin ang Misty Spatial World. Shua! Si Zhao Fang at ang maliit na figure ng pas ang magnanakaw ay dahan-daang nagsimulang lumitaw sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Arg! Sumigaw si Zhao Fang habang agad niyang inilipat ang kanyang Ice Water Bloodline sa kanyang hintuturo upang aisil ang kapangyarihan ng Bloodline. Iiwan ko munang ganito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang nang ipakita niya ang isang masayang ekspresyon. Ang patak ng God Blood ay ganap niyang inalis. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay aisil ang natitirang kapangyarihan ng God Blood sa yelo, at pagkatapos ay magagamit niya ito sa tuwing kailangan niya. Mas mabuti pa sana kung may ibang paraan para alisin ang God Blood, ngunit wala ng panahon si Zhao Fang para pag-isipan iyon. Iwanan na natin ang God Corpse. Si Zhao Fang ay may sariling plano. Nakakuha na siya ng sapat na kayamanan sa God Corpse, ngunit ang mas mahalaga ay mayroon siyang hindi mapakali na pakiramdam na parang may malaking mangyayari. Ang munting pas ang magnanakaw ay nahulaan din na may masamang mangyayari. Gayunpaman, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari sa Misty Spatial World, at agad na inilagay ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan dito. Ano? Ang Ancient God Seal. Bulalas ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang Ancient God Seal ay lumulutang sa himpapawid at nanginginig. Ang mga berdeng linya sa paligid nito ay kumikislap na may maliwanag na liwanag. Boom! Isang nakakatakot na aura ng divine power ang kumalat mula rito at sinira ang paligid. Hindi ako marunong makipag-usap dito. Kung magpapatuloy ito, maaaring sirain ng Ancient God Seal ang Misty Spatial World. Si Zhao Fang ay labis na inis. Bakit may nangyaring ganito sa kanyang divine weapon? Weng! Isinaaktibo ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at inilock sa Ancient God Seal. Sa susunod na sandali, isang spatial ripple ang lumitaw sa paligid ng Ancient God Seal. Whoosh! Ang Ancient God Seal ay sinipsip sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Matapos ipasok ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Ancient God Seal ay ganap na pinigilan, at ang liwanag na nagmumula dito ay nawala habang ito ay tumigil sa pagyanig. Ano ang nangyayari? Naramdaman ni Zhao Fang na may mali. Bilang may-ari ng divine weapon na ito, naramdaman ni Zhao Fang na ginawa lang ng Ancient God Seal ang ginawa nito dahil sa isang bagay na mahalaga. Sa sandaling ito, isang malakas na True Divine Sense ang bumungad sa kanya. Sa sandaling ang True Divine Sense na ito ay nag-scan sa kanyang katawan, ang ilan sa kanyang mga lihim ay agad na nabunyag. True Divine Sense. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Nakipag-ugnayan na siya sa mga demigod noon, kaya medyo pamilyar siya sa pakiramdam, ngunit ang pakiramdam na ibinigay ng True Divine Sense na ito kay Zhao Fang ay mas malakas pa ito, at nagbigay ito ng marangal na aura. Naramdaman din ni Zhao Fang na nag-iwan ng marka sa kanya ang True Divine Sense na ito. Halos lahat ng mga eksperto sa loob ng God Corps ay naramdaman ang malakas na True Divine Sense na ito ng sabay-sabay. Nadama ng ilan sa mga Sacred Kings na may mas malakas na soul intent na ang True Divine Sense na ito ay nag-iwan din ng marka sa kanila. Sa isang lugar ng God Corps, magkaharap ang Demigod Dark Dragon at Demigod Dragon Emperor. Pareho silang bahagyang nasugatan. Ano ito? Demigod Dark Dragon, itong True Divine Sense ay mas malakas pa kaysa sa iyo. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ng Demigod Dragon Emperor. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na eksperto na nagtatago sa sona ng kontinente? Malaking pagbabago ang ekspresyon ng Demigod Dark Dragon. Ang Demigod Dark Dragon ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, ngunit ang kanyang True Divine Sense ay mas mahina kaysa sa True Divine Sense kanina lamang. Boom! Boom! Ang lupa sa itaas ng God Corps ay nagsimulang manginig habang ang pinakamataas na Divine Power ay bumaba. Ang matigas na lupa ay automatikong nagsimulang lumipat sa dalawang panig at gumawa ng isang landas. Ha! Huli na ako dumating.
Sinimulan na ni Lord Wu ang natanggapin ang kapangyarihan. Bumantong hininga ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Ngunit ibinigay talaga ni Lord Wu ang bagay na iyon sa iba. Nagulat ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Sa kanyang kamay ay isang punit-punit na itim na piraso ng metal na naglalaman ng ilang berdeng linya. Inilagay ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang itim na metal sa ngayon. Aba, mas maganda kung ganito. Aalisin ko ang bagay na iyon at ipaubaya sa iba si Lord Wuang. Ang Golden Black Dragon Armored na lalaki na may mahinang ngiti at dumating sa ere sa itaas ng God Corps. Walang sino man ang pinapayagang umalis. Biglang umungal ang lalaking Golden Black Dragon Armored. Weng! Boom! Ang isang malakas na pinagmumulan ng mental energy ay agad na kumalat sa God Corps, at ang malakas na boses na ito ay umalingaw sa isipan ng lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Sino bang eksperto ito? Ang Demigod Withered Breath ay may pangit na ekspresyon. Napakalakas ng mahiwagang ekspertong ito kaya nagawa niyang ipadala ang pangungusap na ito sa kaluluwa ng lahat ng naruroon. Wala ring saysay ang umalis. Nag-iwan siya ng marka sa atin. Sabi ng Demigod Spiritual Void mula sa Sky Suspension Palace. Ang ekspertong ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa Demigod Dragon Emperor, at ayaw niyang masaktan ang isang tao sa ganoong antas. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa loob ng God Corps ay tumahimik at nakatingin sa kumikislap na figure sa itaas nila. Anong nangyayari? Natigilan si Nan Gongsheng. Nan Gongsheng, mag-ingat. Iyan ay isang true God. Ang boses ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog sa katawan ni Nan Gongsheng. True God. Nanginginig ang katawan ni Nan Gongsheng habang nakatitig sa itaas. Ang spatial na istruktura ng sona ng kontinente ay hindi sapat upang mapaglabanan ang divine power mula sa isang true God. Kaya pagkatapos maging isang Diyos, ang isa ay aalis. Ito ang dahilan kung bakit ang 4-star powers sa continent zone ay hindi totoong 4-star powers. Sila ay pseudo 4-star forces lamang dahil ang tunay na 4-star powers ay nangangailangan ng true gods. Gayunpaman, ang mga true god mula sa ancient desolate realm of gods ay iba. Ang kanilang tunay na lakas ay hindi nasusukat, at tiyak na mayroon silang malalakas na puwersa sa likod nila. Mayroon silang mga kakaibang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa mga eksperto sa Heavenly Divine Realm na sugpuin ang kanilang mga sarili upang sila ay bumaba sa mas mababang ranggo na mga dimensyon. Sinabi ng Evil God Mental Thought Body ang ilan sa nalalaman nito kay Nan Gongsheng. Kay, huwag mong saktan ang true God na ito. Binigyang diin ng Evil God Mental Thought Body kay Nan Gongsheng. Ako ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Malakas na sabi ng Demigod Dragon Emperor. Kasalukuyan siyang nasa dibdib ng God Corps. Napakalakas ng taong ito, na ikinagulat ng Demigod Dragon Emperor. Kahit na siya ang pinakamalakas na tao sa Great Gun Lord Dynasty, hindi siya naglakasloob na mag-overestimate sa kanyang sarili. Lahat, ibigay sa akin ang iyong mga interspatial na dimensyon at hayaan akong suriin ang mga ito. Ang lalaking Golden Black Dragon Armored ay tuluyang hindi pinansin ang sinabi ni Demigod Dragon Emperor at nagsalita na parang isang judge. Ang mga puso ng lahat ng mga eksperto sa loob ng God Corps ay nanginginig. Sila ay orihinal na puno ng paggalang sa ekspertong ito na biglang bumaba, ngunit gusto ng ekspertong ito na suriin ang kanilang mga interspatial na dimensyon. Lahat ay ayaw sa kanya ngayon. Whoosh! Ikanaway ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang kanyang braso, at agad na lumipad palabas ang 4 na transparent purple array flags. Whoosh! Ang 4 na hanay ng mga bandila ay lumipad sa paligid ng God Corps at dumapo sa lupa, na bumubuo ng isang madilim na lila na hadlang na nakulong sa lahat sa loob nito. Substandard God Weapon. Nanlalaki ang mga mata ni Demigod Dark Dragon. Ang kalabang partido ay casual na naglabas ng isang substandard God Weapon. Saan siya nanggaling? Higit pa rito, ang kanyang mga aksyon ay napakalakas at mayabang. Nagplano ba talaga siyang makipaglaban sa dalawang Lord Dynasties ng mag-isa? King of Gods, Kabanata 11:10. True God Tianfa. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay hindi mapakali. Ang misteryosong eksperto ay naglabas ng isang substandard God Weapon at nag-set up ng isang hanay sa paligid ng God Corps. Isinasantabi ang mga Sacred Lords at Sacred Kings,
kahit na ang mga demigod ay kailangang gumugol ng ilang oras at pagsisikap upang makawala sa isang hadlang na nabuo ng isang substandard god weapon. Sino ang taong ito, at bakit gusto niyang suriin ang aming mga interspatial na dimensyon? Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings sa God Corps ay umungal sa galit. Sa isang partikular na bahagi ng God Corps, ang Black Destruction Serpent Dragon ay mayroon ding pangit na ekspresyon. Ngayon hindi na tayo makakaalis kahit gusto natin. Ang pag-ungol na boses ni Bailin ay tumunog mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay talagang napakalakas, ngunit ito ay masyadong mayabang at kung minsan ay ayaw makinig sa sinabi ni Bailin. Hindi ko akalain na isang true god mula sa Ancient Desolate Realm ang pupunta rito. Sa hitsura nito, ang nakaraang buhay ng God Corps na ito ay tiyak na hindi normal. Dapat itong naglalaman ng isang malaking sikreto. Gulat na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Bailin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Nakulong din ito sa loob ng hadlang na itinayo nitong True God. Siguro dahil napakaraming tao ang naroroon, ang True God's True Divine Sense kanina ay hindi pinansin ang pagkakakilanlan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay padalos-dalos na umatake sa barrier, ihahayag lamang nito ang sarili sa harap ng lahat, at maaaring personal itong patayin ng True God na ito. Kaya, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari lamang umasa kay Bailin at umaasa na may magagawa siya. Maghintay. Simpleng sagot ni Bailin. Sa ibang lugar, si Zhao Fang ay nakatayong hindi gumagalaw at tumingin sa Golden Black Dragon Armored na lalaki. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Kung ang taong ito ay gustong pumatay, ito ay mangangailangan lamang ng isang pag-iisip at isang pitik ng kanyang mga daliri. Natigilan si Zhao Fang. Hindi niya maaaring payagan ang kanyang interspatial na dimensyon na suriin o kung hindi, iyon ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. Bakit biglang lumitaw ang isang nakakatakot na eksperto sa Continent Zone? Sa itsura nito, parang hindi man lang siya natakot sa dalawang Lord Dynasties. Hindi inisip ni Zhao Fang na ang ganitong pagbabago ay mangyayari sa huling sandali bago niya iwan ang God Corps. Meow meow. May sinabi ang maliit na pasang magnanakaw sa tabi ni Zhao Fang. Sinasabi mo na mas ligtas na manatili sa demigods. Tumigil sandali si Zhao Fang. Alam niya ang ibig sabihin ng maliit na pasang magnanakaw. Ang ekspertong ito ay labis na mayabang at gustong suriin ang interspatial na sukat ng lahat ng mga eksperto na naroroon, kabilang ang mga demigod. Ang lahat ng mga demigod ay pareho kay Zhao Fang. Tiyak na mayroon silang mga sikretong hindi nila mabubunyag, kaya ang mga demigod sa magkabilang panig ay tiyak na lalaban sa misteryosong ekspertong ito. Si Zhao Fang ay napakaliit kung ihahambing. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa likod ng mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty at humingi ng proteksyon sa kanila. Whoosh! Ginamit ni Zhao Fang ang Lightning Wings Flying Technique at tumungo sa Demigod Dragon Emperor. Dahil nagsalita si Demigod Dragon Emperor kanina, nahayag ang kanyang posisyon. Habang lumilipad, napagtanto ni Zhao Fang na ang ilan sa mga kalapit na eksperto ay patungo rin sa mga puwersa ng Grand Imperial Hall. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa God Corps ay halos umagos na palayo. Mayroong maraming mga butas sa ibabaw ng God Corps, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi na napigilan, kaya ang mga pandaman ng lahat ay madaling dumaan sa mga kristal na pader. Nan Gongsheng. Nakita ni Zhao Fang ang isang pamilyar na figure. Zhao Fang, pumunta ka agad sa gilid ng Grand Imperial Hall. Direktang sabi ni Nan Gongsheng. Ano ang kasaysayan ng ekspertong ito? Naramdaman ni Zhao Fang na kahit papaano ay may alam si Nan Gongsheng. Isang superpower mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ang dumaan sa spatial barrier at nagbukas ng spatial pathway para ang True God na ito ay bumaba dito. Sinabi ni Nan Gongsheng ang balitang ito kay Zhao Fang. Ancient Desolate Realm of Gods. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang nang marinig niya ito, at huminto siya sandali sa kalangitan. Ito ay isang true god mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nakakagulat na siya ay napakayabang at hindi man lang inilagay ang Demigod Dragon Emperor mula sa Great Gun Lord Dynasty sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang lahat ng ito, mas nag-alala si Zhao Fang. Ang lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored ay pumasok sa barrier at dumating sa paanan ng God Corps.
Ibigay ang lahat ng iyong interspatial na dimensyon. Ang Golden Black Dragon Armored ay walang emosyong ekspresyon. Ang mga kalapit na eksperto ay ganap niyang pinigilan, hindi man lang makagalaw. Nang makitang walang reaksyon ang mga taong ito, ang lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored ay iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na pag-agos ng mga batas ang naging isang higanteng itim na kamay na humawak sa dalawang Sacred Lords. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Ang dalawang Sacred Lords ay nagpumiglas, ngunit hindi man lang nila nagawang iikot ang kanilang Mystic Light Sacred Power. Ang True Divine Sense ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay direktang pumasok sa kanilang interspatial na dimensyon at Little Worlds. Pagkatapos ng masusing paghahanap, itinapon ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang dalawang early stage na Sacred Lords. Ignorante. Nag-aalala ka na gusto ko ang basura sa loob ng iyong interspatial na sukat. Ang Golden Black Dragon Armored ay tumawa sa paghamak. Lie Lord, ito ang aking interspatial na dimensyon. Ang ilan sa mga kalapit na eksperto ay agad na ibinigay ang kanilang mga interspatial na dimensyon nang makita nilang napakalakas ng lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored. Mas malakas pa siya kaysa sa impresyon nila kung gaano kalakas ang mga demigod. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Kami ay mula sa Demonic Sky Palace ng Darkmoon Lord Dynasty. Ang paggawa nito ay hindi masyadong kagalang-galang. Diretsyong tanong ng isang hindi tao na Sacred King sa di kalayuan. Sa tabi niya ay isa pang Sacred King at tatlong Sacred Lord. Dahil lamang dito nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong ang hindi tao na Sacred King mula sa Demonic Sky Palace. Ang Golden Black Dragon Armored na lalaki ay mahinang nagtaas ng ulo at tumingin sa Sacred King na ito. Sa tingin mo karapat-dapat kang kausapin ako. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored. Boom! Isang invisible surge ng mental energy ang dumaan patungo sa katawan ng Sacred King ito. Boom! Bago makapag-react ang hindi tao na Sacred King, ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawasak, at siya ay bumagsak sa lupa, patay. Sacred King Nine Demon. Nanginginig na sabi ng isa pang hindi tao na Sacred King sa tabi niya. Kaya niyang pumatay ng Sacred King sa isang pag-iisip lang. Sino ang taong ito? Ang ibang mga Sacred Lords ay labis na natakot na hindi man lang sila nang ahas na magbitaw ng isang tunog. Para bang nilalamig ang kanilang kaluluwa at katawan, at hindi sila makagalaw. Whoosh! Ang ibang hindi tao na Sacred King ay agad na nagsimulang umatras. Pumunta sa Grand Elder Demigod Destruction. Ang Sacred King na ito ay maaari lamang umasa sa Grand Elder at sa iba pang demigods ng Darkmoon Lord Dynasty. Tumakbo. Nagsimula ring tumakbo ang mga Sacred Lords na medyo malayo sa Golden Black Dragon Armored na lalaki. Hihihi, mga tanga. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Malamig na tumawa ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Hindi niya pinansin ang mga Sacred Lords at Sacred Kings na tumatakbo palayo habang siya ay walang pakialam na nag-inspection sa interspatial na sukat ng iba pang malapit. Sa loob ng dibdib ng God Corps, ang Demigod Destruction ay may napakapangit na ekspresyon. Hindi magandang bagay na basta-basta pumatay ng isang Sacred King ng Demonic Sky Palace ng ganoon, tama ba? Pinigilan ni Demigod Destruction ang galit sa kanyang puso at nagtanong sa malamig na tono. Oh, ang Eye of Destruction. Ang lalaking Golden Black Dragon Armored ay tumingin kay Demigod Destruction. Ang mga lumalaban sa akin ay mamamatay. Ang ekspresyon ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay naging malamig habang naglalabas siya ng walang limitasyong kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa. Patawarin mo ako, my lord. Ang mga kaluluwa ng Sacred Lords na malapit sa Golden Black Dragon Armored na lalaki ay ganap na pinigilan at malapit ng sumabog. Lahat sila ay lumuhad sa lupa at humingi ng tawad. Ang mga salita ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay pumasok sa kaluluwa ng lahat sa God Corps. Nayanig ang puso ng lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Maging ang Demigod Dragon Emperor at Demigod Dark Dragon ay may sobrang pangit na ekspresyon. Hinahamon mo ba ang Darkmoon Lord Dynasty? Tanong ni Demigod Dark Dragon na may malamig na ekspresyon. Alam ni Demigod Dark Dragon na hindi siya ang kapareha ng lalaking ito sa isang one-on-one, ngunit kaya ba talagang labanan ng misteryosong lalaki ang lahat ng Demigod ng isang buong Lord Dynasty? Parehong itinoon ni Demigod Dragon Emperor at Demigod Dark Dragon ang kanilang mga mata sa Golden Black Dragon Armored na lalaki,
ngunit ang huli ay walang reaksyon, na parang wala siyang narinig. Tipunin ang lahat ng mga eksperto ng Great Gunlord Dynasty. Magtipon lahat ng Sacred Kings at Demigods ng Dark Moon Lord Dynasty. Ang pinakamalakas na dalubhasa sa bawat dinastiyang Panginoon ay nagutos, at ang lahat ng mga eksperto na kumalat sa buong God Corps ay nagsimulang magtipon sa dibdib ng God Corps. Nan Gongsheng, kaya ba talagang lumaban ang taong iyon sa napakaraming demigods? Natigilan si Zhao Fang. Paano ko malalaman? Galit na sabi ni Nan Gongsheng. Wala pa sa kanila ang nakakita ng mga true God, ngunit lohikal na pagsasalita, kahit na ang taong ito ay isang true God mula sa ancient desolate realm of gods, hindi siya dapat maging katapat ng napakaraming demigod. Brother Fang. Nagsimula na ring magtungo si Zhao Yufei. Yufei. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Zhao Fang pagkatapos suriin si Zhao Yufei. Malaki ang pagbabago ni Zhao Yufei. Ang kanyang buong katawan ay malakristal na kulay ube na para bang isa siyang diyosa ng yelo at jade. Nagpakita siya ng marangal na sinaunang bloodline na aura, at ang bawat kilos at galaw niya ay nakadirekta sa Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Sa hitsura nito, ang kanyang kapalaran sa ulo ng God Corps ay hindi masama. Ang pagdating ni Zhao Yufei ay nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid na eksperto mula sa Great Gunlord Dynasty, ngunit halatang mas nagmamalasakit sila sa lalaking nakabaluti ng Golden Black Dragon ngayon. Pagsasamahin ko muna ang aking paglilinang. Si Zhao Fang ay nakalusot pa lamang sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, kaya ang kanyang pundasyon ay hindi gaanong katatag, at hindi siya masyadong pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Nakahanap si Zhao Fang ng isang sulok at pumasok sa pag-iisa. Bagamat napakalaki ng panganib na kinakaharap niya ngayon, napakahina niya para gawin ang anumang bagay tungkol dito. Mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para pagsamahin ang kanyang kapangyarihan at dagdagan ang kanyang lakas para makaligtas siya sa paparating na panganib. Dumating ang kamalayan ni Zhao Fang sa Misty Spatial World. Ang isang demigod ay medyo mayaman. Sinimulan ni Zhao Fang na ayusin ang mga mapagkukunan na nakuha niya mula sa demigod Ferocity. Kahit na ang demigod Ferocity ay gumugol ng maraming oras sa paghabol kay Zhao Fang at sa kanyang mga kasama, tiyak na nakahanap siya ng malaking kapalaran noong una siyang dumating sa God Corps bago nakipagtalo kay Kunyon. At saka, halatang mayaman si demigod Ferocity bago pa man pumasok sa God Corps. Mayroon siyang higit sa 100 substandard God Crystals, at si Zhao Fang ay napakasaya dahil nakahanap din siya ng 2 God Crystals. Kahit na ang bahagi ng divine power sa loob nila ay naubos na, sila ay true God Crystals. Divine Formang Technique. Natagpuan ni Zhao Fang ang isang lihim na pamamaraan sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy, at sinimulan niyang basahin ang mga nilalaman nito. Ito ay isang lihim na pamamaraan na maaaring pinuhin ang divine power mula sa labas ng mundo patungo sa sarili. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Siya ay may divine weapon, ngunit walang divine power upang i-activate ang divine weapon. Ang divine formang technique ay perpektong nalutas ang problema ni Zhao Fang, ngunit mayroon din itong malaking downside dito. Bagamat pinahintulutan ng divine formang technique si Zhao Fang na magkaroon ng divine weapon bago maging isang true god, pagkatapos na makapasok si Zhao Fang sa Heavenly Divine Realm, aabutin siya ng maraming oras para maalis ang maruming divine power na ito o pagsamahin ito sa kanyang sariling divine power. Sa sandaling ito, naramdaman ng Golden Black Dragon Armored na lalaki na ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagtipon-tipon at malapit ng lumaban sa kanya. Anong mga tanga? Maglakas loob ka bang sumalungat sa kalooban ng Ancient Soul Palace? Malamig na tumawa ang Golden Black Dragon Armored na lalaki nang maramdaman niya ang sitwasyong ito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin, True God Tianfa, sa pagiging walang galang. Ang True God Tianfa ay napangiti sa pang-aalipusta habang tinitingnan ang mga paipang kilos ng 2 Panginoong Dinastiya. King of Gods, Kabanata 11:11. Pagdurog sa lahat. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay tumigil saglit nang marinig nila ang pangalan ng Ancient Soul Palace. Hindi pa nila ito narinig noon, ngunit pagkatapos ay tinawag din ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang kanyang sarili na isang True God. Nayanig nito ang puso ng lahat ng mga eksperto habang hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Talagang eksperto siya sa Heavenly Divine Realm. True God. Paano ito posible? Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay nagtanong ng malakas.
Bagamat ang isa ay maaari pa ring manatili sa continent zone ng ilang sandali pagkatapos makapasok sa Heavenly Divine Realm sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanilang cultivation, wala silang narinig na sino mang matagumpay na naging isang Diyos kamakailan. Higit pa rito, wala silang alam tungkol sa Ancient Soul Palace na binanggit ng True God Tianfan. Kaya, ito ay isang God expert. Ang tanong ni Demigod Dragon Emperor ay nalutas sa wakas, ngunit ang sagot ay lalo lamang siyang naging solemn. Grand Elder, maaari ba siyang maging eksperto sa antas ng Diyos na nagmula sa Ancient Desolate Realm of Gods? Isang dalubhasa mula sa Grand Imperial Hall ang nag-message na may kaba. Malamang. Sagot ng Demigod Dragon Emperor. Ang isang eksperto sa Heavenly Divine Realm ay bumaba ng minsan sa kasaysayan ng Great Gunlord Dynasty, kaya maaaring malaman ng mga sinaunang demigod ang tungkol dito. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay talagang may mga paraan para makarating sa mas mababang antas, ngunit hindi nila alam ang mga detalye. Natahimik ang mga eksperto ng dalawang Lord Dynasties. Sinabihan sila ng instinct na huwag kumilos laban sa True God na ito, ngunit pinipigilan sila ng True God na ito at hahanapin ang kanilang interspatial na sukat, na labag sa kanilang kalooban. Arg. Isang normal na Sacred Lord sa tabi ng True God Tianfa ang pinatay sa isang pag-iisip lang. Ang mga hindi nagbigay ng kanilang mga interspatial na sukat ay papatayin. Ang True God Tianfa ay may malamig na ekspresyon habang dahan-dahan siyang naglalakad sa God Corpse. Kung ang isa ay hindi yumukod sa kanya, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Nanginginig ang puso ng lahat ng mga ekspertong nagtipon. Iisa lang ang kalaban, ngunit tuluyan na niyang binaliwala ang lahat at may bastos na ugali. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang takutin silang lahat. Dragon Emperor, magsama tayo. Demigod Dark Dragon mula sa Dark Moon Lord Dynasty ang sabi. Yung din ang iniisip. Sumang-ayon kaagad ang Demigod Dragon Emperor. Kung ang dalawang Lord Dynasties ay nagpasya na labanan pa rin ang isa't isa sa yugtong ito ay katulad ng pagpapakamatay. Sinabi ng Grand Elder ng dalawang 4-star force ang balitang ito sa iba pang mga eksperto, at nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Nagkaroon lamang sila ng pag-asa na mabuhay kung magsasama ang dalawang Lord Dynasties. Sa sandaling ito, ang Sacred King Greenlight at isang demigod ng Grand Imperial Hall ay dumating bago si Zhao Fang. Zhao Fang, hindi mo mapoprotektahan ang Godblood. Tumingin si Demigod Tai Chi kay Zhao Fang at nag-message. Ang Sacred King Greenlight ay may mapanuksong ngiti habang nakatingin kay Zhao Fang. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Zhao Fang, ngunit kahit na magtagumpay siya, ang patak ng Godblood ay magiging sa iba pa rin kapag naging sapat na ang problema. Mas mabuting ibigay na lang ang pabor na ito sa isang demigod ng Grand Imperial Hall, kaya hinanap niya si Demigod Tai Chi. Kailangan mong tingnan kung may kakayahan kang kunin itong Godblood. Tumawa si Zhao Fang, at lahat ng mga eksperto ng Great Gunlord Dynasty ay naakit sa sinabi ni Zhao Fang. Maging ang ibang mga demigod ay tumingin kay Zhao Fang. Nagscan din ang mga tingin ng ilang eksperto mula sa Dark Moon Lord Dynasty. Nataranta ang Sacred King Greenlight. Hindi niya inaasahan na ibubunyag lang ni Zhao Fang ang sikretong ito sa publiko. Ano ang iniisip ni Zhao Fang? Sinasabi mo ba na wala akong kakayahang kunin ito? Malungkot ang ekspresyon ni Demigod Tai Chi. Ang sinabi ni Zhao Fang ay nagpalungkot sa kanya. Biglang inilantad ni Zhao Fang ang sikreto ng Godblood sa publiko, kaya gugugol ito ng maraming enerhiya ni Demigod Tai Chi para makuha ang patak ng Godblood sa huli. Ang mga batas at layunin ay lumundag sa langit at lupa habang ang isang nakakatakot na presyon ay bumaba sa himpapawid. Ang lakas ng loob mo. Tumayo si Zhao Fang at umungol. Kasabay nito, si Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Kun Yun ay nakatayo sa tabi ni Zhao Fang. Bagamat si Nan Gongsheng ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ganap niyang pinagsama-sama ang kanyang cultivation, at ang masamang aura na nagmumula sa kanya ay naging dahilan upang ang ilang Sacred Kings ay hindi gustong masaktan siya. Si Zhao Yufei ay gumawa ng mas malalaking pagpapabuti. Lumiwanag ang lilang liwanag sa kanyang katawan, at nagsimulang magtipon ang Yuan Qi sa langit at lupa. Ang mga bloodline at sacred powers ng Sacred Lords at Sacred Kings na naruroon ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Para naman kay Kun Yun, inilabas niya ang kanyang pisikal na presyon at naging sanhi ng pagyanig ng espasyo. Ikaw. Si Demigod Tai Chi ay may galit na galit.
Hindi niya inaasahan na magiging ganito ito sa pagsisikap na kumuha ng kayamanan mula sa isang Sacred Lord. Sa puntong ito, kahit siya ay hindi nang ahas na padalos-delos na kumilos laban kina Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Kun Yun, at Zhao Feng nang magkasama. Ang demigod Tai Chi ay malinaw na pinakamaingat laban sa Kun Yun sa partikular. Si Kun Yun ay dating isang demigod mismo, at siya ay makakabawi sa kanyang sukdulan pagkatapos ng paglalakbay na ito sa God Corps. Ang mga ekspresyon ng mga eksperto sa Great Gun Lord Dynasty ay naging shock. Walang kamalay-malay, mayroon na ngayong kumpiyansa si Zhao Feng na lumaban sa isang demigod. Mukhang kailangan nating gumamit ng ilang espesyal na paraan para maalis si Zhao Feng. Ang demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace ay may malungkot na ekspresyon. Habang si demigod Tai Chi ay nakaharap kay Zhao Feng at kasama. Tai Chi, tumigil ka. Tumunog ang malamig na boses ng demigod Dragon Emperor. Hindi siya masaya na nilabanan ni Zhao Feng ang Grand Imperial Hall, ngunit hindi dapat baliwalain si Zhao Feng at ang lakas ng kumpanya. Kahit na ang Grand Imperial Hall ay hindi natakot sa kanila, nakaharap sila sa isang mas malakas na kalaban ngayon. Hindi nila maaaring payagan ang isang panloob na labanan na mangyari ngayon dahil iyon ay magpapababa sa kanilang sariling lakas sa labanan. Malamig na ngumisi si demigod Tai Chi at tumayo. Ang ekspresyon ng demigod Scarlet Blood mula sa Tai family ay patuloy na nagbabago. Si Zhao Feng at ang mga kasama ay naging mas malakas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Tiyak na magiging superpower ang Hall of Gods, na nangangahulugang tama ang pinili niya noon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay masyadong matinik. Hindi siya dapat tumayo laban sa isang demigod mula sa Grand Imperial Hall. Kun Yun, ibibigay ko sa iyo ang bayad pagkatapos nating umalis. Nag-message si Zhao Feng. Malaki ang naitulong ni Kun Yun sa pagkakataong ito, at bibigyan siya ni Zhao Feng ng mga makatwirang bayad gaya ng ipinangako. Maaaring kailanganin din ni Zhao Feng ang tulong ni Kun Yun sa hinaharap, kaya hindi siya maaaring makipaghiwalay kay Kun Yun. Hindi ko akalain na ang swerte pala ng brat na ito ay nakuha niya ang dugo ng God Corps. Si Kun Yun ay labis na nagseselos, ngunit wala siyang magagawa. Si Zhao Feng ay may malungkot na ekspresyon habang ang kanyang tingin ay dumaan sa mga miyembro ng Grand Imperial Hall. Napakalakas ng pressure. Hindi niya gustong masaktan ang Grand Imperial Hall, ngunit si demigod Tai Chi ay isang bully at gustong nakawin ang God Blood dahil lang siya ay isang demigod. Whoosh! Pumasok si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay upang pagsamahin ang kanyang lakas. Makakatulong ito na malutas ang panganib ng eksperto sa Heavenly Divine Realm ngayon at ang mga puwersa ng Grand Imperial Hall mamaya. Magagawa niyang lutisin ang lahat ng panganib hanggat siya ay sapat na malakas, at si Zhao Feng ay hindi nagkukulang ng anumang mapagkukunan. Ang dugo ng God Corps. Tumalon ang puso ni Zhao Feng habang nakatingin sa kanyang kanang hintuturo. Siguro kaya ko ito. Biglang may naisip si Zhao Feng. Ngayong ginamit na niya ang God-slaying arrow at nawala ang kanyang pinakamalakas na nakatagong card, ang hintuturo niyang ito ay maaaring maging isa pang nakatagong card. Naalala niya kung paano niya aksidenteng nailabas ang mahinang bloodline power mula sa kanyang hintuturo nang tambangan siya ng Black Destruction Serpent Dragon. Ngayon na ang hintuturo ni Zhao Feng ay naglalaman ng buong patak ng dugo mula sa God Corps, kung nagawa niyang gawin ito sa isang paraan ng pagpatay na maaari niyang kontrolin, ang kapangyarihan nito ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa God-slaying arrow. Gayunpaman, napakaraming hindi nakokontrol na mga aspeto ng God Blood na ito, kaya ito ay masyadong mapanganib sa ngayon. Maaari kong subukan sa direksyong iyon ngunit. Ipinakalat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique pagkatapos niyang magdesisyon. Ang una sa kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsasama-sama ng kanyang paglilinang, habang ang pangalawa ay naunawaan ang Divine Formang Technique na nakuha niya mula sa mga item ni Demigod Ferocity. Ang discarding ito ay umabot na sa upper tier na Heaven Grade, at hindi ito matututuhan ni Zhao Feng ng ilang sandali. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng kaunting pag-unlad, ang lakas ni Zhao Feng ay tataas ng husto. Ang pangatlo sa kanyang mga iniisip ay pinag-isipan ang usapin kung paano gawin ang patak ng God Blood sa isang pagkilos ng pagpatay. Alam ni Zhao Feng na ang pangunahing isyo ay ang kanyang hintuturo ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng God Blood na ito, kung hindi, ang problema ay napakadaling malutas. Sa labas ng mundo,
Ang True God Tianfa ay dumating bago ang puwersa ng dalawang Lord Dynasties. Ikaw ba ang gustong lumaban? Tumawa ang True God Tianfa. Mahigit sa 70% ng mga eksperto sa God Corps ay lumalaban, ngunit ang True God Tianfa ay tamad na tumingin sa mga Sacred Lord. Maaari ko bang malaman kung ano ang gusto ng True God? Kung sasabihin mo sa akin, baka makatulong tayo. Ang Demigod Dragon Emperor ay may malungkot na ekspresyon. Naniniwala siya na ang True God Tianfa ay may partikular na dahilan kung bakit gusto niyang makita ang kanilang interspatial na sukat. Kung maaari lang nilang tulungan ang True God na ito, hindi na nila kailangang manindigan laban sa isang True God. Na hindi na kailangang. Susuriin ko ng mag-isa ang mga interspatial na dimensyon ng lahat. Ang True God Tianfa ay may malamig na ekspresyon. Nagsimulang umikot ang mga batas ng langit at lupa at naging isang higanteng itim na kamay na humawak patungo sa isa sa mga Sacred King mula sa Great Gun Lord Dynasty. Kung gayon ang Grand Imperial Hall ay hindi na magiging magalang. Malamig na sumigaw si Demigod Dragon Emperor. Whoosh! Lahat ng demigods mula sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace ay kumilos. Ang nakakatakot na divine power ay nagtipon at pinunit ang pamamaraan ng True God Tianfa. Ang lahat ng demigods mula sa Darkmoon Lord Dynasty ay sumugod din. Ang demigod mula sa Tai Family, Yu Family, at Nine Darkness Palace, at ilang demigods mula sa iba pang malalakas na kapangyarihan ay nagsimula na ring kumilos. Boom! 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 Ang mga demigod ay nagpakawala ng mga pag-atake laban sa True God Tianfa. Ang divine power ay lumundag sa langit at lupa habang ang mga pag-ataking ito ay lumundag patungo sa True God Tianfa na parang tsunami. Ang gayong mapanirang kapangyarihan ay nagpalipat-lipat sa langit at lupa, sa araw, at sa buwan. Ang mga puso ng lahat ng iba pang mga eksperto ay nanginginig habang sila ay tumingin sa barrage ng mga pag-atake sa pagkamangha. Ignorante. Kalmado at malamig ang ekspresyon ng True God Tianfa. Whoosh! Isang mahabang itim na sibat ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang dulo ng sibat ay kumikinang na may matalas na lakas ng pagtusok habang ito ay naging transparent. Shoo! Hinawakan ng True God Tianfa ang sibat at nilaslas. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng langit at lupa ay tila nawasak. Whoosh! Lumitaw ang mga bitek sa kalangitan habang ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng kalawakan ay inilabas at dinurog ang lahat ng kalapit na divine power. Ito ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang Lord Dynasties. Ang True God Tianfa ay malamig na ngumiti. Nagpakita siya ng nakakatakot na puwersa na nagpabagsak sa puso ng lahat ng mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties. Gaano katikat ang taong ito? Nagawa niyang labanan ang magkabilang Lord Dynasties ng sabay-sabay. Paano ito posible? Anong klaseng kapangyarihan ito? Bulalas ng isang Sacred Lord. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano siya naging malakas? Imposible, kahit na ang isang True God ay hindi maaaring maging napakalakas. Ang kapangyarihan ng isang divine weapon. Sabi ni Demigod Dragon Emperor sa malalim na tono. Walang totoong divine weapon ang lumitaw sa Continent Zone dati. Bagamat nakuha ng Sky Sword Pavilion ang isang punit-punit na Ancient God weapon mula sa Divine Illusion Dimension kamakailan, hindi pa rin nagagamit ng Demigod ng Sky Sword Pavilion ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, ang kamay ng True God Tianfa ay may hawak na isang tunay na divine weapon na ganap niyang makokontrol. King of Gods, Kabanata 11:12. Paraan ng Sacred King Samsara. Sa sandaling ito, ang kamay ng True God Tianfa ay may hawak na isang tunay na divine weapon na ganap niyang makokontrol. Ginamit ng True God Tianfa ang pinakamalakas na kapangyarihan na kayang tiisin ng dimensyong ito. Ang anumang casual na suntok mula sa kanya ay maaaring makabasag ng espasyo mismo, at maaari pa niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga bitek na ito sa kalawakan. Dahil ang mga pag-atake ng lahat ay hindi pa umabot sa antas na ito, halatang madaling nawasak ang mga ito. Ang True God Tianfa ay nag-condense ng kamay ng kadiliman sa bilis ng kidlat pagkatapos na hatiin ang mga pag-atake ng iba at sinunggaban ang isang hindi tao na Sacred King. Shua! Ang kamalayan ng True God Tianfa ay agad na pumasok sa katawan ng Sacred King ito at siniyasat ang lahat ng kanyang mga lihim. Boom! Pagkatapos ay inihagis ng True God Tianfa ang Sacred King sa gilid makalipas ang ilang sandali.
Ang lahat ng demigods ng parehong Lord Dynasties ay tumayo at ganap na natulala. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng isang nakakatakot na kalaban sa buong buhay nila. Hinarang ng taong ito ang mga pag-atake ng higit sa 100 demigod ng sabay-sabay at nahuli ang isang eksperto sa Sacred King sa parehong oras. Ang mga ekspresyon ng Sacred Lords at Sacred Kings ay nauwi sa pagkabigo, at ang kanilang mga mukha ay naging maputlang puti. Ang labanan sa harap nila ay lumampas sa kanilang mga imahinasyon. Napakalakas niya. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Lahat, oras na para ilabas ang iyong tunay na lakas. Ang mabangis na boses ng Demigod Dragon Emperor ay tumunog. Bagamat nagtutulungan ang dalawang Lord Dynasties, nag-iingat pa rin sila sa isa't isa, at ang unang round ng pag-atake ay isang pagsubok lamang. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga demigod ay nagbago ng husto. Shua. Sa isang iglap, ang kislap ng ilang substandard god weapon ay kumislap sa langit at lupa. Whoosh! Whoosh! Ang mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty at Dark Moon Lord Dynasty ay lumipad sa paligid ng True God Tianfa at nagsimulang palibutan siya. Walang silbi. Napangiti ang True God Tianfa kahit kaharap ang lahat ng demigods ng dalawang Lord Dynasties. Ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nakaramdam ng labis na kahihiyan nang marinig nila ito. Sacred Dragon Strike. Ikan-away ni Demigod Dragon Emperor ang hugis dragon na staff, at ang kalapit na invisible na kapangyarihan ng Draconic Providence ay gumalaw sa himpapawid habang ito ay pumasok sa substandard god weapon sa mga kamay ni Demigod Dragon Emperor. Weng. Ang hugis dragon na gininto ang staff ay agad na naglabas ng napakalaking liwanag ng liwanag, at isang umuusok na dragon ang lumitaw mula rito. Mark of Heaven. Ang Demigod Withered Breath of Sky Suspension Palace ay nagpakawala ng bug zone ng hangin gamit ang kanyang kanang kamay. Ice Soul Dark Dragon. Isang dark purple na dragon seal ang lumitaw sa kamay ni Demigod Dark Dragon at nagpakawala ng isang Ice Elemental Soul Dragon. Heaven Earth Infinity. Soul Sword Intent. Divine Light of Destruction. Sa pagkakataong ito, ang mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay kinuha ang halos lahat ng kanilang kapangyarihan habang sila ay nagpakawala ng makapangyarihang mga kasanayan. Ang walang katapusang kapangyarihan ng pagkawasak ay bumagsak sa langit at lupa patungo sa True God Tianfa. Mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang lahat ng ilang mga kasanayan. Ang True God Tianfa ay malamig na humarap sa pag-atake ng lahat ng mga demigod. Ang True God Tianfa ay gumamit ng malalim na pamamaraan ng paggalaw at agad na umaksyon patungo sa mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty. Dumiretso siya sa mga pag-atake natin. Ang ekspresyon ng isang demigod mula sa Grand Imperial Hall ay naging gulat at hindi makapaniwala. Boom! Bam! Ang True God Tianfa ay agad na sumugod sa mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty at dumiretso sa kanilang mga pag-atake. Weng! Bam! Ang Golden Black Dragon Armor sa True God Tianfa ay kumikislap na may divine light habang ang gininto ang itim na likido ay umaagos palabas at bumuo ng isang hadlang na kasing lalim ng karagatan. Ang mga pag-atake ng mga demigod ay dumapo sa sandata ng True God Tianfa, at hindi nagtagal ay nilamon sila ng walang masyadong pinsala. Ang iyong mga pag-atake ay hindi makakalusot sa depensa ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor. Ang True God Tianfa ay malamig na tumawa habang winawagayway ang itim na mahabang sibat sa paligid. Sabay-sabay na umatras at ipagtanggol. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Hindi niya inaasahan na malalabanan ng True God Tianfa ang kanilang mga pag-atake at hindi pa rin siya masasaktan. Isang nakakasakit na divine weapon at isang nagtatanggol na substandard god weapon. Ang True God Tianfa ay walang anumang kahinaan. Gamitin ang pagkakataong ito para salakayin siya at guluhin siya. Nag-utos si Demigod Dark Dragon mula sa likuran. Kung ang puwersa ng Great Gun Lord Dynasty ay nagkaroon ng matinding pagkatalo, kung gayon ang Dark Moon Lord Dynasty ay hindi magiging katapat ng True God Tianfa. Sa sandaling ito, ang dalawang Lord Dynasties ay nasa iisang bangka. Dark Soul Silence Ocean. Wave of Destructions. Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings ng dalawang Lord Dynasties ay nagmamasid sa lahat ng ito mula sa malayo na tulala. Pang! Boom! Ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties ay hindi nagawang makapinsala sa True God Tianfa. Ni hindi man lang nila masira ang depensa niya.
Ang mga ekspertong ito ng parehong Lord Dynasties ay maaari lamang subukang umiwas at maiwasan ang mga pag-atake ng True God Tianfa, ngunit kahit noon pa, ilang demigod ang nasugatan. Sacred Kings, sumali sa laban. Nag-utos ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties, at nagsimulang kumilos ang Sacred King. Bagamat ang kanilang individual na kapangyarihan sa labanan ay ganap na walang silbi laban sa True God Tianfa, nang ang lahat ng mga Sacred King ng magkabilang Lord Dynasties ay nagsama-sama, ito ay isang nakakatakot na puwersa pa rin na hindi maaaring baliwalain. Bukod dito, umaasa ang lahat ng mga eksperto na naruroon na may magagawa sila sa laban na ito. Kunyon, Sacred King Darkscreen, Sacred King Feather Spirit, Sacred King Samsara, at ang kumpanyang lahat ay sinisingil. Ang mga Sacred Kings ng parehong Lord Dynasties ay nagtago sa likod ng mga demigod at gumamit ng mga pag-atake upang makagambala sa True God Tianfa. Stay Shaken Punch, Dark Light Stab, Strike of the Green Sky, Black Serpent Dragon, magtatago ka pa ba? Biglang umungal ang demigod Dark Dragon. Matagal na niyang natagpuan ang nagtatagong Black Destruction Serpent Dragon, ngunit dahil napaka-tense ng sitwasyon, wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa sandaling ito, kailangan nilang kaladkarin ang Black Destruction Serpent Dragon papunta dito. Maaari nitong palakihin ang kanilang battle power habang pinapahina rin ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga eksperto ay nagulat, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay wala sa harap ng True God Tianfa ngayon. Sa isang sulok ng God Corpse, nanginginig ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Sige. Aawayin kita sa pagkakataong ito. Umalis ang Black Destruction Serpent Dragon. Dahil nalantad na ang pagkakakilanlan nito, wala nang dapat pang itago. Mas gugustuhin niyang harapin ang dalawang Lord Dynasties kaysa habulin nitong True God. Hindi ko akalain na may descendant dito na may bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang True God Tianfa ay tumingin sa Black Destruction Serpent Dragon ng may interes. Oh, mukhang may isa pang kawili-wiling tao. Ang mga balintataw ng True God Tianfa ay nagkontrata habang nagsasalita siya na may mahinang ngiti. Si Bailin ay may napakalungkot na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay malabo. Napansin ng True God na ito ang kanyang pag-iral sa isang sulyap lamang. Mula dito, makikita kung gaano siya kalakas. Walang nakikita si Bailin na may kaugnayan sa True God na ito, ngunit sinabi sa kanya ng tadhana na mayroong isang hibla ng pag-asa. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan nagmula ang pag-asa na ito. Sa partisipasyon ng lahat ng Sacred Kings ng parehong Lord Dynasties, nagsimulang maging stabilize ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga eksperto sa Sacred King na ang lakas ng labanan ay napakalapit sa antas ng demigod. Halimbawa, si Kunyon, ang Black Serpent Dragon, Sacred King Samsara, at higit pa. Sa partikular, ang Sacred King Samsara ay mayroong Samsara Immortal Body pati na rin ang isang grupo ng mga alipin na hindi natatakot sa kamatayan. Patuloy na pigilan siya at sayangin ang kanyang lakas. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Bagamat ang pinagsamang pag-atake mula sa mga demigod ay hindi nagawang makalusot sa depensa ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor ng True God Tianfa sa ngayon, magagawa nilang pahinain ang substandard God weapon na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Sa partikular, ang mga Dao of Destructions na ginamit ng Demigod Destruction at ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakalinaw na epekto. Pinaglalaroan lang kita. Sa tingin mo ba talagang hindi ka kapani-paniwala? Ang True God Tianfa ay malamig na ngumisi nang biglang bumitaw sa kanyang katawan ang isang makapangyarihang sinaunang linya ng dugo. Weng! Nagsimulang lumabo ang balat ng True God Tianfa, at nagsimulang gumalaw ang mga dark purple na linya sa kabuuan nito. Ang bloodline ng Black Yao Race, ika-82 ranggo sa 10,000 Ancient Races. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng Demigod Dark Dragon. Nakakatakot ang bloodline na aura. Ito ay isang sinaunang bloodline mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Naging malungkot ang tingin ni Demigod Dragon Emperor nang makaramdam siya ng napakalakas na presyon. Ang True God Tianfa ay mayroong bloodline ng Black Yao Race bloodline, na nasa ika-82 pwesto sa 10,000 Ancient Races. Gayunpaman, ang kadalisayan ng bloodline na ito ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito,
Ang lahat ng puwersa ng parehong Lord Dynasties ay nagulat sa kapangyarihan ng bloodline ng True God Tianfa. Kahit si Demigod Dark Dragon, na may numero 1 Imperial Dao bloodline, ay hindi nakaharap sa kasalukuyang True God na si Tianfa dahil sa makapangyarihang bloodline ng huli. Halika sa akin. Hahaha. Ang True God Tianfa ay natatakpan ng kadiliman, at nakasuot pa rin siya ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor habang siya ay gumagalaw sa larangan ng digmaan na parang multo. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, ang True God Tianfa ay naging isang hindi mapigil ang Diyos ng pagpatay. Pang! Boom! Ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay pinilit na bumalik sa pinakamataas na linya ng dugo at ng Divine Weapon. Gago, masyado siyang malakas. Ang figure ni Demigod Tai Chi ay lumipad pabalik ng ilang milya at bumagsak sa isang kristal na pader. Umalis. Mabilis, gawin ang lahat ng Sacred Lords na sumali sa laban. Ang mga ekspertong demigod ng parehong Lord Dynasties ay natigilan, at ang mga eksperto ng Sacred Lord ay nagpahayag ng kawalang pag-asa. Ano ang magagawa nila laban sa napakalakas na kaaway? Oh, purong bloodline. Ito ay halos kapareho ng kadalisayan ng ang bloodline ng Skyfire Lightning Ape sa loob ng Ancient Dream Realm. Nagulat si Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na ang Skyfire Lightning Ape ay ang species na talagang may bloodline samantalang ang True God Tianfa ay may bloodline lamang ng isang Black Yao race descendant. Anong uri ng mundo ang Ancient Desolate Realm of Gods? Biglang nakaramdam ng matinding pagnanasa si Zhao Fang, ngunit sa ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon ang pinakamahalaga. Ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties ay hindi pa rin napigilan ang mga yapot ng True God Tianfa. Isang demigod ang nahuli pa ng True God Tianfa at pinatay. Ang pagbagsak ng isang demigod. Nahulog ang puso ng lahat. Sa mga demigod na naruroon, mayroon akong plano na maaaring magamit. Biglang nagsalita si Sacred King Samsara mula sa likuran. Ang Sacred King Samsara ay may Eyes of Samsara, at ang kanyang sariling kapangyarihan sa labanan ay napakataas. Kahit na ang mga normal na demigod ay hindi nang ahas na baliwalain ang kanyang pag-iral. Ang Sacred King Samsara ay isa rin sa pinakamatagal na Sacred King. Dumating na sa ganito ang sitwasyon. Sabihin mo lang sa amin. Ang Demigod Dragon Emperor ay may tame time na ekspresyon. Halata namang wala siyang pag-asa kay Sacred King Samsara. Kailangan ko ang kapangyarihan ng 8 Great God Eye Descendants mula sa parehong Lord Dynasties. Nagpadala ng mensahe si Sacred King Samsara sa ilan sa mga upper echelon na miyembro ng dalawang Lord Dynasties. Mga Descendants of the God Eyes. Ang mga ekspresyon ng peak demigods ng parehong Lord Dynasties ay huminto saglit. Ang 8 Great God Eyes ay mairaranggo man lang sa top 20 o kahit top 10 bloodlines ng 10,000 ancient races kung sila ay bahagi ng mga ito. Ang mga bloodline ng kanilang mga inapo ay hindi magiging mas mahina, ngunit dahil ang 8 Great God Eyes ay may napakaraming alamat at chismis, walang nakakaalam ng tunay na kapangyarihan ng kanilang mga bloodline. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang Demigod Destruction ay nagsiwalat ng isang palaisipang hitsura. May secret technique ako. Kapag matagumpay na na-activate, maaari nitong tipunin ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye at lumikha ng kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at lupa. Baka kaya pa nitong bantayin ang True God na ito. Siyempre, hindi ko pa talaga nasubukan ang lihim na pamamaraang ito, kaya hindi ako lubos na nagtitiwala. Dahan-daang sabi ni Sacred King Samsara.